Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping now, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito nga sa patuloy na pandinig regarding po dito sa Pogo, ang ilan sa mga na-torture at nasaktan ay humarap nga po sa nasabing pandinig. At ang DOJ at PAOK ay gusto nang ipaban ang nasabing Pogo dito sa bansa natin mga ka-action, mga kakamping. Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panuorin muna natin ang nasabing video. Ago sa mga puto ito nga ay patuloy yung pagdinig dito ng kamera hinggil nga sa mga issue na iniuugnay sa illegal pogos at bukod sa mga opisyal ng pamahalaan ay humarap din dito ang ilang rescued workers na karanas mismo ng torture mula nga dito sa mga scam farm. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements patungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Pangunahing tinalakay dito ang mga krimen at iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga illegal POGOs. Ilang foreign rescued workers pa ang humarap sa pagdinig na nagbahagi ng mga actual na torture at iba pang pagpapahirap na kanilang naranasan mula sa mga scam farm, partikular na mula sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. May isa ring Pilipinang biktima na humarap na nailagtas naman mula sa Myanmar. Dahil sa mga krimeng ito, ang PAOK at DOJ kapwa naghayag ng kanilang pagkontra sa operasyon ng illegal pogos sa bansa. At ang DOJ, pabor daw na tuluyan na itong iban sa bansa dahil na rin sa mga nasaksihan nilang illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga ito. Ang pagkor naman, pangunahing inilatay ang mga benepisyo sa ekonomiya ng mga legal na pogos sa bansa. Ano na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, pinaigting pa nila ang pagtutok sa mga pogo. Kaya pinasa na 298 kung 45 na lang ang license pogo sa bansa. May mga hakbang na rin nila sila para masugpo ang mga krimen na iniuugnay sa mga pogo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng isang opisyal mula sa PAGCOR. Kung tatanungin po kami kung ano pa po yung mga plans po namin for offshore gaming, konti lang po ito sa mga plano po namin. Gusto po namin mag-employ ng 24/7 monitoring sa lahat po ng operating sites, and we are planning po to remove the framework for the hubs. Sa ngayon naman po ay meron lang po tayong isang hub, and we would like to impose higher fines and penalties to airing licensees and service providers. And gusto pa rin po namin patuloy-tuloy na strengthen yung cooperation namin with law enforcement agencies dahil malaki po talaga tulong nila para po prevent po namin at ma-solve po yung mga illegal activities ng mga hindi po licensees. Ago kumpara sa pagdinig ng Yan mga ka-action, mga kakamping ha, malinaw na malinaw ho dito na mismo ang taga-PAGCOR ay ayaw na total ban ang nasabing Pogo, di ba? Pero ang Department of Justice at PAOK ay pabor na ibaban ang Pogo dito sa bansa natin. Ang tanong natin sa taga-PAGCOR, bakit hindi kayo pumapayag na iban lahat kahit may license ang nasabing Pogo? Alam nyo naman na grabe ang mga krimen na dinala dito sa bansa natin. Grabe na po ang kahihiyan na dinala dito sa bansa natin. Bakit ayaw nyong pumayag na iban lahat ang Pogo dito sa bansa natin? Bakit? Sabihin na natin kung sila ay dumadala ng pera dito. Pero paano naman po ang mga natutorture? May ilan din sa atin ng mga Pilipino na nakaranas ng kanilang mga malulupit na pagtutorture o pang mumulistya, di ba? Mahalaga pa ba sa inyo ang pera? Mahalaga pa ba sa inyo ang dahil ang iilan siguro dyan halimbawa baka nakinabang naman
Di ba? Kaya ayaw nyo itotal ban ang nasabing pogo. Pero para po sa milyon-milyon na mga Pilipino, kami po ay nananawagan na sana sa darating na suna ni Mr. President Bongbong Marcos ay marinig namin sa kanyang bibig mismo at boses niya mismo na marinig nating lahat na itotal ban niya ang nasabing pogo. Yan po ang inaasahan ng karamihan ng mga Pilipino na marinig natin kay Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Tayo wala ng problema. Enough na yung nakita natin ng mga krimen at mga kawalang hiya na dinala ng pogo dito sa ating bansa. Di ba? Kung kayo ng mga taga-Padcor ayaw nyong tanggalin yan, bahala na kayo. Basta sa laban na nila Senadora Riza na gusto iban ang nasabing pogo at ng Department of Justice at ng PAO kasama ang mga karamihan ng mga Pilipino, sabihin na natin 88% na mga Pilipino is pabor na iban ang pogo dito sa bansa natin, di ba? Tama na po 'yun. Tama na po 'yun ang pagpapahiya sa bansa natin, di ba? Nang dahil sa pogo na 'yan, may isang leader na nakaupo bilang isang mayor na peke. Di ba? Kaya ho sana mga kababayan, magkaisa po tayo na manawagan kay Mr. President na itotal ban ang nasabing pogo. Kasi kung ano ang ginawa ng mga walang license na pogo, tiyak yan din ang nangyayari sa may mga license na pogo. Ano bang pagkakaiba nila? Ang isa wala lang license, illegal. Ang isa legal, di ba? Masasabi ba natin na hindi sila gumagawa yung legal kaysa illegal, di ba? Kung ano yung nangyayari sa illegal ngayon, tiyak makakasiguro tayo na nangyayari din yan sa legal, di ba? Yan po ang gusto natin, itotal ban ang nasabing pogo dito sa bansa natin, di ba? Kasi mahirap po yan no? Yan ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na malinis ang pogo, tapos ngayon pa gagalaw ang Padcor na gawing 24/7 ang monitoring ng nasabing pogo. Wag na. Hindi na namin kailangan yan na mag-monitor. Tama na yung kahihiyan na dinala ng pogo dito sa atin, di ba? Sana naman kung magkano ang ibinigay ng pogo na economic dito sa atin, sana nakinabang ang maraming Pilipino. Yung masakit dito at nakakalungkot, baka ang iilan lang sa mga politiko ang nakinabang, di ba? Kaya sana taga-Padcor, gumising kayo para sa kapakanan ng bansa natin. Lubog na tayo sa kahihiyan, di ba? Napapasukan na tayo ng basta-basta ng mga banyaga dito sa atin, lalong-lalo ng China na yan, di ba? Kaya gumising na po kayo para sa bayan natin, di ba? Tanggalin nyo na po yan sa inyong huwag nyo na pong anuhin yan, huwag nyo nang ipagtanggol yan, di ba? Kasi sapat na yan na nakita ng taong bayan kung gaano kahirap pala pag ikaw ay empleyado ng pogo, di ba? Para ka nang hinatulan ng habang buhay, di ba? Bakit ko nasabi na habang buhay kung ikaw ay isang empleyado ng pogo? Hindi ka makalabas ang masakit pa pag hindi ka makakota, bugbog sarado ka pa, di ba? Ang masakla pa, pinilit ka pa magtrabaho, pinilit ka pa gumawa ng masama sa kapwa mo tao, pinilit ka pa mang-scam, di ba? Sa tingin nyo maganda ba ang dala niyan dito sa Pilipinas? Nagdala lang po yan para sa amin, para sa akin. Nagdala lang po yan ng kahihiyan dito sa Pilipinas. Yan lang po mga ka-action, mga kakampeng. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Magandang gabi, bayan! Beautiful.